Life After Prison. By Silence You. Kabanata 1521 hanggang 1530. Nang walang karagdagang abala, nagpatuloy sina Severin at ang iba pa sa kanilang paglalakbay ng buong bilis. Habang lumilipad sila ng halos isang oras, isang napakalaking spirit beast sa anyo ng isang pugita ang pumihil sa kanila habang lumilipad ito palabas ng dagat. Nako! Napakalaki! Bulalas ni Sheila, gulat na gulat. Ang pugita ay halos 2 palapag ang taas at ang mga tentacle nito ay mukhang nakakatakot. Bahagya nang umiti si Severin. Ang spirit beast na ito ay halos kapareho ng isang level 2 warrior king. Sino ang gustong sumubok nito? Nang marinig ni Sheila at Diane ang sinabi ni Severin, nagningning ang kanilang mga mata. Ako. Ako. Ibinalik ni Sheila ang kanyang kamay, hinugot ang kanyang espada, at ipinasok ang kanyang espiritual na enerhiya sa espada. Tutulong ako. Ginawa rin ni Diane ang parehong bagay at sumugod sa pugita. Diane, mas malakas ka kaysa sa spirit beast na ito. Bakit ka pumunta para tulungan ako? Hindi pa ako nagsasawa at napatay mo na ang spirit beast. Pinahahalagahan ko ang pagtulong mo kung makakatagpo tayo ng mas malakas na spirit beast. Malungkot na sabi ni Sheila. Hindi nagtagal ay napatay nila ang spirit beast at bumalik sa lumilipad na espada ni Severin. Ngumiti si Diane. Gusto ko talagang subukan ang aking kapangyarihan pagkatapos ng pambihirang tagumpay. Huwag kang mag-alala. Sigurado akong marami pang pagkakataon. Matutulungan mo rin ako kapag nakakita tayo ng mas malakas na spirit beast. Pagkatapos niyang magsalita, may mga mas maraming spirit beast na lumitaw at hamarang sa kanilang daan. Mukhang maraming spirit beast sa lugar na ito. Halos pareho sila ng pugita na iyon. Maaari ninyong subukan ang inyong mga teknik sa pakikipaglaban. Ngumiti si Severin. Dahil hindi siya nagmamadali, naisip niya na magandang pagkakataon ito para mas magkaroon ng karanasan sa pakikipaglaban sina Diane at Sheila. Tuwang-tuwa ang mga babae nang marinig iyon. Walang pag-aaksaya ng oras, sumugod silang muli. Nagbabantay sina Severin at Sofia sa gilid para maiwasan ang anumang aksidente. Nang matapos patayin ni Diane at Sheila ang lahat ng spirit beast, tunay silang nasiyahan sa kanilang mga sarili. Hahaha! Ang saya naman nito. Tuwang-tuwa si Sheila nang bumalik. Sige. Kailangan nating ituloy ang ating paglalakbay. 2 araw na tayong lumilipad. Tingnan natin kung may mahahanap tayong mapagtatanungan kung may alam ba siya tungkol sa Littleton mamaya. Ngumiti si Severin at binilisan ang kanilang pagtakbo. Sa natitirang bahagi ng paglalakbay, lumipad si Severin sa mas mataas na taas. Dahil doon, wala ni isa sa mga espiritong halimaw sa dagat ang nakatuklas sa kanila at walang mga espiritong halimaw na pumipigil sa kanilang paglipad. Sa wakas, nakakita sila ng ilang isla sa unahan. Ngumiti si Sofia. Sa tingin ko malapit na tayo. Naaalala ko na ang Littleton ay nasa gitna ng isang arkipelago. Maaari tayong bumaba at magtanong-tanong. Sige. Tumanggo si Severin at lumipad patungo sa pinakamalapit na isla. Di nagtagal, nakarating silang 4 sa isla at itinago ni Severin ang kanyang lumilipad na espada. Di nagtagal, nakita ni Severin ang isang pamilihan sa labas ng bayan. Nagtitinda sila ng mga mababang uri ng espiritual na halaman at karne mula sa mga espiritong hayop. Pasensya na po, Ginoo. Alam niyo ba kung nasaan ang Littleton? Tanong niya sa isang lalaking nasa katanghaliang gulang. Sumulyap ang lalaking nasa katanghaliang gulang kay Severin at sumagot. Nasa silangang bahagi ng islang ito ang Littleton. Bakit hindi kita samahan doon? Hindi natuwa ang asawa niya roon. Inilibot niya ang tingin sa kanya at sinabing, Kieran, sino ang magbabantay ng tindahan? Maaari mo namang ibigay na lang sa kanila ang direksyon. Kailangan mo ba talaga silang samahan doon? Kieran ang pangalan ng lalaking tinanong ni Severin. Nakangiti niyang sinagot ang asawa niya. Freya, hindi naman ako magtatagal. Maaari mo itong bantayan ng ilang sandali. Hindi inaasahan ni Severin ang pagiging palakaibigan. Mabilis niyang binigyan si Kieran ng ngiti at sinabing, Maraming salamat. Ibabalik ka namin pagkatapos mong ipakita sa amin kung nasaan ang Littleton. Sa ganoong paraan, hindi namin magagamit ng labis ang iyong oras.
Hahaha. Epektibo rin yan. Napahadjejek si Kiren at lumipad pataas sa kalangitan. Inilabas ni Severin ang kanyang lumilipad na espada at inihagis ito. Laking gulat ni Kiren nang unti-unting lumaki ang espada. Oh my God! Isa sigurong espiritual na sandata yan. Tingnan mo, lumilipad na espada yan. Ngayon lang ako nakakita ng ganito gamit ang sarili kong mga mata. Walang mataas na antas ang mga tao sa bayan. Karamihan sa kanila ay mga profound masters lamang. Nang makita nila ang mga lumilipad na espada, napasigaw sila ng may gulat. Halika! Sabi ni Severin kay Kiren na gulat pa rin. Umakyat si Kiren at lumunok. Hahaha! Nako! Hindi ko aakalang darating ang araw na makakasakay ako sa isang lumilipad na espada. Silangan, di ba? Ngumiti si Severin. Sa isang pag-iisip, kinontrol niya ang lumilipad na espada para tumungo sa silangan. Doon. Itinuro ni Kiren ang isla matapos lumipad ng wala pang isang oras. Sige. Kinontrol ni Severin ang lumilipad na espada upang lumapag sa dalampasigan sa isla kung saan walang tao sa paligid. Pagkatapos ay hiniling niya kay Dayan at sa iba pa na hintayin siya roon kapag pinabalik na niya si Kiren. Habang pabalik, binigyan ni Severin si Kiren ng 3 first-grade high-rank alchemical pills. Kiren, para sa iyo ito. Isang gantimpala sa pagpapakita sa akin ng daan. Sabi niya. Napasinghap si Kiren nang makita niya ang mga alchemical pills. Mga first-grade high-rank alchemical pills ba yan? Ang mga alchemical pills na iyon ay talagang mahalaga at mahalaga para sa kanya. Sa katunayan, lahat ng tao sa bayan ay magre-react din ng katulad ng sa kanya. Sa isang alchemical pill lang, maaari na siyang maging isang level 1 warrior king. Higit sa lahat, binigyan siya ni Severin ng 3, hindi lang isa. Mula sa tekstura ng mga alchemical pills, mukhang elite quality ang mga ito. Sir, napakahalaga nito. Hindi ko ito kayang tanggapin. Ang ginawa ko lang ay ipakita sa iyo ang daan. Tumanggi si Kiren kahit na gustong-gusto niya talaga ang mga ito. Ngumiti si Severin. Kunin mo na lang ang mga ito. Walang kwenta sa akin ang mga tabletang ito. Ginawa ko lang ito para sa kasiyahan. Nararapat lang sa iyo ang mga ito. Kunin mo na lang. Marami pa ako niyan. Natigilan si Kiren. Maraming salamat. Pagkatapos ng pagpupumiglas, tinanggap niya ang mga alchemical pills at itinago sa kanyang special ring. Salamat. Mag-ingat ka. Tumalon si Kiren mula sa lumilipad na espada nang ihatid siya pabalik ni Severin. Patuloy niyang ikinakaway ang kanyang kamay upang magpaalam kay Severin hanggang sa mawala na si Severin sa kanyang paningin. Lumapit si Freya at mukhang galit. Tanga ka ba o ano? Bakit ka nagpasalamat sa kanya kung siya naman ang dapat na magpasalamat sa iyo? Hindi pinansin ni Kiren ang kanyang asawa at sinabing, umuwi na tayo. Nakikita kong may natitira pang karne ng spirit beast. Huwag mong ibenta ang mga iyon. Makakakain tayo ngayong gabi. Lalong ikinagalit ni Freya iyon. Kiren, baliw ka ba? Kailangan nating ibenta ang mga iyon para makakuha ng mas maraming spiritual stone para makabili tayo ng mga spiritual herbs para sa ating anak. Mayroon siyang mahusay na talento at isa na siyang level 8 profound master. Hindi ba't lagi mong sinasabi na gusto mo siyang tulungan na maging isang warrior king sa lalong madaling panahon? Ngumiti si Kiren. Tumigil ka na sa pagsasalita, umuwi na tayo. Mabilis nilang inimpake ang lahat at umuwi. Sigurado ka bang mauubos natin itong karne? Ang dami naman nito. Muling reklamo ni Freya nang makabalik na sila sa bahay. Tatay, nanay, bakit ang aga niyong nakabalik ngayon? Tanong ng anak nilang si Dexter. Narinig niya ang tunog at lumabas para salubungin ang mga magulang niya. Ipinaliwanag ni Freya. Lahat iyan ay dahil sa tatay mo. Wala akong ideya kung ano ang nangyari sa kanya ngayon. Sinabihan niya akong isara ang stall at bumalik. Hindi pa nga namin naibebenta ang kalahati ng karne. Kinailangan niyang maging mabait na tao at dalhin ang mga taong iyon sa kung saan nila gusto sa halip na sabihin na lang sa kanila ang direksyon. Ang unang ginawa niya pagbalik niya ay ang hilingin sa akin na isara ang stall. Ngumiti si Dexter. Ayos lang. Matagal na tayong hindi nakakakain ng masarap.
Pareho kayong bumabalik lang kapag ubos na ang karne. Panahon na rin para may karne na tayo sa hapagkainan. Isa pa, abala kayo ni tatay sa paghahanap ng mga espiritual na bato para makabili ng mga espiritual na halamang gamot para sa akin. Siguradong pagod na kayo. Matagal na rin mula noong wala kayong pahinga ni tatay. Maglakad-lakad kayo o mag-usap. Lumapit si Freya sa kanyang anak. Natuwa siya na malaki ang malasakit ng kanyang anak sa kanila. Ito ang desisyon namin dahil gusto naming ikaw ang maging pinakamalakas na tao sa bayang ito. Ang unang binata na magiging warrior king at wala ng mga ngahas na manggulo sa atin. Tumango si Dexter. Alam niya kung gaano ito kahalaga para sa kanyang pamilya. Noon lang, tumawa si Kieran. Hahaha. Hindi sapat ang isang warrior king. Magkakaroon tayo ng 3 warrior king sa pamilya sa lalong madaling panahon. Pagkatapos noon, kinaladkad niya pabalik sa bahay ang kanyang asawa at anak at nilok ang pinto na parang misteryoso. Ano ba ang problema sa iyo ngayon? Bakit ka naman napaka-misteryoso? At siguradong nababaliw ka na para isipin na magkakaroon ng 3 warrior king sa ating pamilya. Inalis ni Freya ang kamay ng kanyang asawa. Sinigurado ni Kieran na walang makakarinig o makakakita sa kanila bago niya inilabas ang mga alchemical pills. Tingnan mo, 3 first-grade high-rank alchemical pills. Isa para sa bawat isa sa atin at hindi na tayo mahihirapan na maging level 1 warrior king. Nako, sa tingin ko may pagkakataon pa tayong maabot ang level 2 warrior king. Mga first-grade high-rank alchemical pills talaga yan. Tatay, saan mo nakuha yan? Hindi nakakapagtaka, napaka-misteryoso mo kumilos. Ibig kong sabihin, ito ay mga tunay na kayamanan. Tanong ni Dexter. Labis siyang naakit ng mga alchemical pills. Hindi niya maiwasang titigan ang mga ito ng may pag-asa. Walang salitang makapaglalarawan kung gaano niya kagustang kainin ang isa ngayon. Oo. Saan mo nakuha ang mga tabletang ito? Tulad ni Dexter, gulat na tumingin si Freya kay Kieran. Sumagot si Kieran. Dahil kailangan kong maging mabait na tao. Ibinigay ito sa akin ni Mr. Severin pagkatapos kong ituro sa kanila ang daan. Sa tingin ko isa siyang alchemist. Sabi niya balewala lang sa kanya ang mga alchemical pills na ito kaya binigyan niya ito ng 3 bilang pasasalamat sa tulong ko. Muntik ko nang maihi ang pantalon ko nang makita ko ang mga alchemical pills. My God! Kieran. Siya ay isang napakabait na tao. Napakahalaga nito sa atin. Tapos binigyan niya tayo ng 3 nang hindi masyadong iniisip. Mabuti na lang at hindi mo ako pinakinggan. Kung hindi, wala na tayo nito ngayon. Naramdaman ni Freya na mapalad siya na ang kanyang asawa ay isang palakaibigan at matulunging tao. Sinabi ni Dexter, lahat ng ito ay elite quality. Ibig sabihin, isa siyang 2nd grade alchemist o maaaring isa pa siyang 3rd grade alchemist. Talagang balewala sa kanya ang mga alchemical pills na ito. Pero kahit na ganoon, karamihan sa mga alchemist ay basta na lang nagbibigay ng mga ito bilang regalo. Sumang-ayon si Freya. Oo, pero binigyan kanya talaga ng 3 alchemical pills. 3. Hindi isa, ngumiti si Kieran. Ngayon alam mo na kung bakit ko kayo pinasara. Magpahinga ka ng mabuti at maghanda ng masarap na hapunan ngayong gabi. Pagkatapos ng hapunan, maaari na tayong magsimula ng pagsasanay. Magkakaroon ng 3 mandirigmang hari sa ating pamilya pagdating ng bukas. Hindi na natin kailangang matakot pa. Tatay, sa wakas ay nagawa natin. Hindi ko akalain na magiging ganito tayo kaswert. Nasasabik na sabi ni Dexter. Komento ni Freya. Utang natin sa tatay mo ang mga ito dahil sa kanyang pagiging palakaibigan. Talagang swerte tayo dahil tinulungan ng tatay mo ang isang mapagbigay na tao. Kung hindi, malayo pa ang lalakbayin natin para ikaw ay maging isang warrior king. Tiningnan ni Kieran ang kanyang asawa. Tinatitigan mo pa ako at nagreklamo nang sabihin kong sasamahan ko sila doon. Sige. Pasensya na. Masayang humingi ng tawad si Freya. Samantala, bumalik na si Severin sa dalampasigan kung saan niya iniwan sina Diane at Sofia. Naglalaro silang 3 ng buhangin habang hinihintay siyang bumalik. Itinabi niya ang kanyang lumilipad na espada at sinabing, "Tara na,
Kailangan kong galugarin ang isla ngayon. May 3 lungsod sa lugar na ito. 2 maliliit na lungsod, at 1 malaking lungsod. At maraming mga nayon sa paligid ng mga lungsod. Nabigla si Sofia. Nako, gaano kalakas ang telekinesis mo? Ibig kong sabihin, nagagalugad mo na ang buong isla nang hindi nagtatagal. Ngumiti si Severin. Siyempre naman. Isa akong alchemist at napakalakas din. Kung gayon, maghahanap ba tayo sa paligid? Tanong ni Dayan habang sila ay lumilipad. Tumanggaw si Severin. Oo, lumipad tayo papuntang kanluran ngayon. Di nagtagal, nakarating silang lahat sa unang lungsod sa kanlurang bahagi. Matapos magtanong-tanong, sa wakas ay nalaman nila na ang Littleton ang mas maliit na lungsod sa silangang bahagi. Sige, maghintay tayo at lumipad tayo papunta roon. Hindi na ako makapaghintay na makilala ang lahat mula sa sushol. Ngumiti si Severin. Kasunod nito, lumipad si Severin kasama sina Dayan, Sheila at Sofia. Ilang sandali pa, mabilis nilang nilipad ang pinakamalaking lungsod sa isla, ang Toastland. Kasabay nito, isang lalaking nagngangalang Ruben Gregory ang naglalakad sa kalye. Tumangala ang kanyang mga bodyguard sa langit at nakita si Severin at ang 3 babae na lumilipad. Isa siyang gwapong binata. Ginoong Ruben, tingnan mo roon. Sa tingin ko, ang mga batang babaeng iyon ay napakaganda, parang mga anghel. Tumangala si Ruben at naakit sa kanila. Hahaha. Siguro ay sexy lang ang kanilang mga katawan pero hindi maganda ang kanilang mukha. Natawa ang mga bodyguard. Hindi sa tingin ko. Tingnan mo ang kanilang mahahabang binti. Malabo kong masasabi na kasing ganda ng kanilang mga mukha ang kanilang mga katawan. Bakit hindi tayo tumaya? Nakuha ng mungkahi ang atensyon ni Ruben. Hahaha. Sige. Kung magaganda sila gaya ng sinabi mo, bibigyan kita ng 10,000 middle rank spiritual stones. Pero kung matalo ka, tatahol ka na parang aso. Okay. Walang problema. Sumang-ayon ang bodyguard sa pastahan nang hindi nagdadalawang isip. Pagkatapos ay lumipad silang lahat pataas sa langit ng mabilis para maabutin si Severin. Hoy! Sandali! Nang papalapit na sila, sumigaw si Ruben. Kumunat ang noo ni Severin at tumigil sa paglipad para lumingon. Anong meron? Naguluhan si Dayan. Nako! Natigilan si Ruben. Ang 3 babae ay walang kapintes-pintas na kahanga-hanga. Kahit papaano, ngayon lang siya nakakita ng ganito kagandang babae sa lungsod. Ano iyon? Galit na tanong ni Sheila nang makita niyang naroon lang si Ruben at walang imak. Nako! Wala naman. Nakipagpustahan lang ako sa mga bodyguard ko na lahat kayo ay napakagaganda kaya sinubukan naming maabutin kayo para makita. Nahihiyang sabi ni Ruben. Mga tanga. Inikat ni Sheila ang tingin sa kanya. Nakatingin din sa kanila si Severin. Hindi sila nagtagal at mabilis na umalis. Hihihi. Ginoong Ruben. Nanalo ako sa pastahan. Ang sabi ng bodyguard ng malayo na si Severin at ang mga babae. Ngumiti si Ruben at ibinigay ang mga espiritual na bato sa kanyang mga bodyguard. Buti na lang at ikaw ang nagmungkahi ng pastahan o hindi ko sila makikilala. Mas maganda pa sa panganay na anak na babae ng mga bowman ang sino man sa kanila. Napakunot ang noo ng isa pang bodyguard at naguluhan. Ginoong Ruben, wala ka sa sarili mo ngayon. Bakit mo sila hinahayaang umalis? Sa katunayan, ganoon din ang naramdaman ng iba pang mga bodyguard. Alam nila kung anong klaseng tao si Ruben. Kapag nakakita siya ng isang magandang babae, gagawin niya ang lahat para makuha ito para sa kanyang kasiyahan. Ang 3 babaeng nakita nila ngayon ay ang pinakamagagandang babaeng nakita nila. Karaniwan, agad na hihilingin ni Ruben sa kanila na hulihin ang mga babaeng iyon at huwag nang bigyan ng pagkakataong makatakas ang mga babaeng iyon. Napangiti si Ruben ng mapait. Pakawalan sila. Sa tingin mo ba posible iyon? Sundan mo sila at alamin kung saan sila nakatira. Medyo gabi na ngayon. Mag-iisip tayo ng paraan para makuha ang mga babaeng iyon bukas. Napangisi ang mga bodyguard at sinabing, Ginoong Ruben, hindi ko alam na kaya mo palang magpigil sa iyong sarili. Tumugon si Ruben ng may pang-iinis. Hindi iyon ang dahilan.
Hindi mo ba alam na binabantayan ako ng tatay ko nitong mga nakaraang araw? Lagi niya akong kinasusuklaman kapag ginagawa ko ang mga bagay na ito at hindi natin alam kung gaano kalakas ang mga taong iyon. Kung makikipag-aaway tayo rito ngayon, tiyak na makikita ito ng mga tao at pati na rin ng tatay ko. Sa tingin mo ba ay may pagkakataon pa akong mabihag ang mga babaeng iyon? Kung gagawin natin ito bukas sa Littleton, hindi niya malalaman agad. Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy siya. Isa pa, alam kong malalakas kayo. Pero ayokong sumugal. Paano kung sila ay mga warrior kings, di ba? Uutusan ko ang malalakas na tao na pumunta bukas para siguraduhing walang mangyayaring masama. Nag-thumbs up ang bodyguard sa kanyang amo at sinubukang pasayahin si Ruben. Mr. Ruben, ang galing mo naman. Magandang ideya iyan. Kung malalaman man iyan ng tatay mo, huli na. Mr. Ruben, mangyaring isama mo ako. Gusto kong makita kung gaano ka kagaling. Sabi ng isa sa mga bodyguard habang inaalala kung gaano kaganda sina Diane, Sheila, at Sofia. Tumawa ng masama si Ruben at sinabing, "Hahaha, sigurado akong naaakit din kayo sa mga babaeng iyon. Pwede kayong sumama sa akin. Mas madali yan kapag mas marami tayong tao." Pagkatapos ay tumingin siya sa harap at nakita si Severin na malapit nang mawala sa kanilang paningin. "Hoy, bilisan mo at sundan mo sila. Huwag mo silang hayaang mawala sa inyong paningin." "Oo, sir." Nagpalitan ng tingin ang mga bodyguard at mabilis na sumunod kay Severin. Nakarating na tayo sa wakas sa Littleton. Ngumiti si Severin habang nakatingin sa lungsod sa harap nila. "Hoy, tingnan mo. Sino kaya sila? Ang gaganda ng tatlong babaeng yan. Mukhang malapit sila sa lalaking iyon. Sa tingin mo ba mga babae niya sila? Nako, ang swerte naman ng lalaking iyon na may tatlong magagandang babae na asawa niya." Naaga ng atensyon ng maraming tao ang kagandahan ni Diane, Sheila, at Sofia nang makita nila ang tatlong babaeng papasok sa lungsod. Ramdam ni Severin ang selos na pinagtitinginan siya ng mga lalaki. Napahawak si Sheila sa kanyang ulo at mukhang proud dahil sa mga komantong natanggap niya. "Honey, tingnan mo kung gaano naiinggit ang lahat sa iyo dahil kasama mo kami. Hindi ba't matalino ang desisyon mong isama kami sa biyaheng ito?" Napahadjejek na lang si Severin. "Hahaha. Huwag kang mag-alala. Isasama ko kayong lahat kahit saan kapag lumakas na kayong lahat." Natawa si Sheila. "Hihihi. Tandaan mo ang mga sinabi mo. Oh, saan tayo matutulog ngayong gabi? Maggagabi na." Napaisip si Severin. Hindi ba sinabi sa atin ni Mina na sa Littleton siya nakatira? Dahil nandito na tayo, dapat natin siyang hanapin. Oh, siya yung babaeng sinabi mong iniligtas mo sa Foggy Forest. Hindi na ako makapaghintay na makita kung gaano siya kaganda. Komento ni Diane. Lumalabas na ang pamilya ni Mina, ang mga Carney, ay isang pamilyang nasa mataas na antas ng pamumuhay dito sa Littleton. Iyon ay isang bagay na hindi inaasahan ni Severin. Kaya naman, madali nilang nalaman kung saan ang bahay ni Mina sa pamamagitan ng pagtatanong-tanong. Apat sa kanila ang pumara ng taxi at nakarating sa tirahan ng mga Carney. "Hi, ito ang tirahan ni Carney. Paano kita matutulungan?" Pinigilan sila ng mga gwardya na pumasok sa bakuran at tinanong kung bakit sila naroon. Ngumiti si Severin. "Kaibigan kami ni Mina at narito kami para bisitahin siya." Ngumisi ang gwardya at sinabing, ang mga Carney ay isang pamilyang nasa mataas na antas ng pamumuhay at ang kanilang mga kaibigan ay pawang mga kagalang-galang, mayayaman, at makapangyarihan. "Hindi ko matandaan kung mayroon siyang mga kaibigan na katulad ninyong lahat." Ngumisi si Severin at sumagot, "Hindi mahalaga kung naaalala mo ako o hindi. Pumunta ka at ipaalam sa kanya na nandito si Severin. Sigurado akong tatanggapin niya ako ng bukas ang mga braso. Ibig naming sabihin, kung hindi mo gagawin, maaari ka naming patayin at kami na lang ang papasok." Nagbanta si Sofia dahil ang mga lalaking iyon ang tipo ng taong pinakakinamumuhian niya. Ang tanging dahilan kung bakit nagsalita ng mayabang ang mga gwardya ay dahil inakala nilang nasa likod nila ang mga Carney dahil sila ang nagtatrabaho para sa kanila. Sa isang pag-iisip, bumuo si Sofia ng isang espiritual na kalasag ng enerhiya para takutin sila.
Ano iyon? Dinurog at natakot ng matinding pressure ang mga gwardya. Sa sandaling iyon, napagtanto nila na nakikialam sila sa maling tao. Mabilis na hinawakan ng isa sa mga gwardya ang kanyang kamay at yumuko ng may paggalang. Sir, ipapaalam ko po agad sa kanya. Sabi niya at mabilis na tumakbo papasok. Miss Mina. Miss Mina. May ilang mga tao sa labas na nagnanais na makita kayo. Pagpasok ng gwardya, naglalakad si Mina sa hardin kasama ang kanyang mga magulang. Kumunat ang noo niya at nagtanong. Sa ganitong oras, sino sila? Sabi niya Severin ang pangalan niya at tatanggapin mo siya ng bukas ang mga braso kung maririnig mo ang pangalan niya. Ah, may tatlong magagandang babae rin na kasama niya. Sagot ng gwardya. Severin. Kumunat ang noo ng mga karni. Nakangiting paliwanag ni Mina. Tatay, nakalimutan mo ba? Siya ang nagligtas sa akin sa Foggy Forest. Mas mataas ang kanyang natamo kaysa sa akin. Sa tingin ko ay isa siyang level 8 warrior emperor. Ang ama ni Mina ang pinuno ng mga karni at ang pangalan niya ay Deacon. Habang naririnig niya ang sinabi ni Mina, mukhang masaya siya. Kung gayon, tara na at salubungin natin siya. Ano pa ang hinihintay natin? Siya ang iyong tagapagligtas. Kaya, lahat ng mga karni ay nagtungo sa pintuan. Nakahinga ng maluwag ang bodyguard na dumating para ipaalam sa kanila na tama ang desisyon niyang ipaalam ito sa kanyang amo. Kung hindi, baka hindi na siya humihinga ngayon at tiyak na maaawa ang amo niya sa kanya. Mr. Severin. Miss Sofia. Ikaw talaga yan. Nanaginip ba ako? Tuwang-tuwa na sigaw ni Mina nang makita ang dalawang pamilyar na tao na nakatayo ng magkakasama. Hahaha. Nandito kami para sa negosyo kaya naisip naming dumaan muna para bisitahin ka. Natawa si Severin. Magaling. Maaari ka pang manatili ng ilang araw. Ngumiti si Mina. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang kanyang pamilya. Ito ang aking ama, si Deacon. Ang aking ina, si Helen. Si Rodri ang Great Elder. At ito ang Second Elder. Mr. Severin. Salamat sa pagliligtas sa aking anak na babae. Naisip kong bisitahin ka sa lalong madaling panahon at narito ka na ngayon. Lubos akong nagpapasalamat sa iyo. Lumapit si Deacon at nagpahayag ng kanyang pasasalamat. Sinabi ni Helen. Mr. Severin, tuloy ka. Maaari tayong mag-usap pa sa sala. Habang naglalakad sila, ipinakilala ni Severin sina Dayan at Sheila sa lahat. Naglaan din ng oras si Mina para mag-ayos ng villa para sa kanila. Habang nakaupo sila sa sala, nagtanong si Mina ng may kuryosidad. Mr. Severin, medyo sigurado akong napakalayo ng Littleton mula sa pinanggalingan mo. Ano ang layunin mo sa pagbisita rito? Ngumiti si Severin. Nandito kami para sa isang misyon na hanapin ang Sushol. Ayon sa aming impormasyon, nandito sila sa Littleton. Siguro narinig mo na ito dati. Sushol. Nakipagpalitan ng tingin si Mina sa kanyang ama matapos marinig ito. Nabalitaan na namin ito. Pero nagkaroon sila ng alitan sa isa pang gang na tinatawag na Dragon and Tiger Gang. Ang Sushol ang mas mahinang panig. Hindi nagtagal, umalis sila sa lungsod at napilitan silang magkampo sa isang burol sa labas ng lungsod. Paliwanag ni Mina. Sinabi ni Deacon. Oo. Patuloy na pinagtatawanan ng Dragon and Tiger Gang ang Sushol dahil nakakatawa ang pangalan nila. Kaya naman nag-away ang magkabilang panig at nagkamuhi sa isa't isa. Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy siya. Sa simula, magkapareho ang antas ng magkabilang panig. Pareho silang may kanya-kanyang teritoryo. Gayunpaman, ang mga miyembro ng Sushol ay hindi umunlad ng kasing bilis ng Dragon at Tiger Gang. Ngayon, ang Sushol ang mas mahina. Kaya sila ay pinalayas mula sa lungsod. Matapos marinig iyon, medyo nakahinga ng maluwag si Severin. Mabuti na lang at naroon pa rin ang bulwagan, kahit na pinalayas ito mula sa lungsod. Mabuti na lang at hindi tuluyang winasak ng Dragon at Tiger Gang ang Sushol ngayong mas malakas na sila. Ikinaway ni Deacon ang kanyang kamay at nagpaliwanag pa. Iyon ay dahil mas malakas lang sila ng kaunti kaysa sa Sushol. Kung talagang makikipag-away sila sa Sushol, malaki rin ang kanilang magiging pinsala.
Kaya pinalayas lang nila ang Sushol mula sa lungsod at pinagbawalan silang makipagkalakalan sa ibang mga tao sa lungsod. Ibig sabihin, hindi makakakuha ng anumang mapagkukunan ang Sushol. Malaki ang magiging pagkakaiba sa pagitan ng Sushol at Dragon at Tiger Gang. Kapag hindi na kayang makipagkompetensya ng Sushol sa Dragon at Tiger Gang, sa tingin mo ba ay patuloy na hahayaan ng Dragon at Tiger Gang na manatili ang Sushol? Ngumisi si Severin matapos itong marinig. Tama ka, pero nandito na ako ngayon. Wala nang dahilan para umiral pa ang Dragon at Tiger Gang dahil binyo-bully nila ang mga tauhan ko. Nabigla si Mina. Ikaw ba ang nagtatag ng Sushol? Pero alam kong hindi ikaw ang pinuno nila. Ngumiti si Severin at nagpaliwanag. Ang Sushol ay isang bulwagan lamang sa ilalim ng Dracodeus Temple. Hindi ako ang nagtatag nito pero ako na ang kanilang supreme leader ngayon. Kaya ipagtatanggol ko sila at tutulungan. Ngayong malinaw na ang lahat, tumawa ng malakas si Deacon. Hahaha. Mukhang malapit nang matapos ang daan para sa Dragon at Tiger Gang. May naisip siya. Mr. Severin, ano ang maitutulong namin? Sa tingin ko ay malakas ako pero hindi ako kasing lakas mo. Isa akong level 5 warrior emperor. Akala ng mga Carney ay malugod na tatanggapin ni Severin ang kanilang tulong. Gayunpaman, hindi pumayag si Severin. Umiling siya at sinabing, "Salamat sa pag-aalok. Pero ito ang alitan sa pagitan ng dalawang gang. Sa tingin ko ay hindi magandang isali ang pamilya mo rito." Tumango si Deacon. "Sige. Mukhang napaka-confident mo." Ngumiti si Mina. "Tatay. Sasabihin ko sa kusina na maghanda ng mas maraming pagkain para mamayang gabi. Dapat kayong uminom kasama niya mamayang gabi at pasalamatan siya sa pagliligtas sa akin." Hahaha. "Oo, tama ka." Tumawa ng malakas si Deacon. Samantala, bumalik ang mga bodyguard ni Ruben at iniulat ang kanilang mga natuklasan. "Sinabi mo bang pumunta sila sa mga Carney pagdating nila sa Littleton?" Kumunat ang noo ni Ruben. Mga miyembro ba sila ng mga Carney? Pero hindi ko matandaan na nakita ko sila kasama ang mga Carney dati. Nag-isip ng mabuti ang isang bodyguard at nagtanong. "Mr. Ruben, ano ang dapat nating gawin? Madaling matalo ng ating mga tao ang mga Carney pero hindi tayo maaaring magdala ng masyadong maraming tao. Maraming tao ang mga Carney at may mga warrior emperor din. Alam kong ang pinuno ng mga Carney ay isang level 5 warrior emperor. Kung makikipaglaban tayo sa kanila, walang makakapagsabi kung sino ang mananalo sa laban. Dapat din tayong lumikha ng malaking eksena." Pagpapatuloy niya. "Mapapansin ng mga tao na may mali at malalaman din ito ng iyong ama sa lalong madaling panahon." Nakapangilabot ang ekspresyon ni Ruben habang sumimangot ng mariin. "Umaasa ako na mga rogue fighter lang sila. Pero ngayong sila na ang mga Carney, hindi nagagana ang plano natin." Biglang may naisip ang isang matabang bodyguard na may pangalang Hyder. "Sa tingin ko hindi sila ang mga Carney. Masyadong kahanga-hanga ang tatlong babaeng iyon para hindi marinig. Dapat ay narinig na natin sila kung sila ang mga Carney." Pero hindi. Nagliwanag ang mga mata ni Ruben. Ibig sabihin, hindi sila ang mga Carney. Marahil ay hindi rin sila taga rito sa islang ito. Hahaha. Tama. Siguro taga-ibang isla sila. At bumibisita lang sila sa mga Carney. Natawa si Hyder. "Ginoong Ruben, may plano ako. Dahil hindi sila nakatira sa islang ito, maaga o huli, aalis sila sa tirahan ng mga Carney. Kailangan lang nating magpadala ng isang tao para magbantay sa tirahan ng mga Carney. Pagkatapos ay maaari na nating ipagpatuloy ang ating plano kapag umalis na sila sa mga Carney." Tumango si Ruben. "Tama ka, mukhang gagana iyon. Pero natatakot ako na mananatili sila ng matagal. Hindi tayo maaaring magtagal doon ng masyadong matagal o maghayhinala ang aking ama kapag hindi niya ako mahanap. At ginagarantiyahan kong magpapadala siya ng mga tao para hanapin ako." Nag-isip ng mabuti si Hyder at sinabing, "Sa palagay ko ay hindi sila magtatagal dahil nandito sila para magbakasyon. Maggagabi na ngayon kaya tiyak na mananatili sila sa mga Carney. Marahil ay aalis na sila bukas." Nagpatuloy si Hyder. "Sa palagay ko,
Mas mabuting umalis tayo ng maaga papunta sa mga Carney para hindi natin sila makaligtaan. Napaisip si Ruben at nagpasya. Sige. Pasasamahin ko si Mr. Maximus sa atin. Mahilig din siya sa magagandang babae. Sigurado akong papayag siyang sumama sa atin kung susuhulan ko siya ng mga espiritual na bato. Napatawa si Hyder. Ang Great Elder ay isang level 6 warrior emperor. Tiyak na gagana ang plano natin kung kasama natin siya. Sa sumunod na ilang minuto, patuloy nilang pinag-usapan ang kanilang plano upang matiyak na handa na ang lahat. Pagkatapos ay hinanap nila si Maximus at ang iba pang mga kapitan ng pangkat ng bodyguard. Sa hapunan, sina Severin, Sheila, Diane, at Sofia ay sinalubong ng mainit na pagtanggap ng mga Carney. Dahil sa lokasyon ng isla, ang kusina ay naghanda ng maraming putahe na may karne ng mga espiritong halimaw mula sa dagat. Karamihan sa mga putahe ay hindi pa naririnig sa mainland. Ito rin ang unang pagkakataon na natikman ni Severin at ng tatlong batang babae ang mga pambihirang gourmet na pagkain. Lahat sila ay nagkaroon ng kasiya siyang hapunan. Habang patuloy silang umiinom, nagtanong si Mina. Mr. Severin, kailan mo balak makipagkita sa Sus Hall? Pwede kitang ihatid sa kanila. Napaisip si Severin at sinabing, paano kung bukas ng umaga? Dahil nandito na kami, sabik na akong makipagkita sa kanila. Ngumiti si Mina. Umaasa ako na magtatagal pa kayong lahat ng konti para maging mahusay akong host at mailibot ko kayo sa pamamasyal. Hindi ko alam na nagmamadali pala kayo. Sabi ni Sheila. Siya ay isang taong laging nagmadali. Kung paghihintayin mo pa siya ng mas matagal, patuloy niya itong iisipin, kahit na isama mo na siya sa pamimili. Ngumiti ng mapait si Severin. Ayos lang. Ang plano ko ay hanapin ang Sus Hall at ayusin ang problema sa Dragon and Tiger Gang. Pagkatapos noon, kailangan pa rin nating bigyan ang Sus Hall ng kaunting oras para ayusin ang kanilang mga negosyo sa islang ito bago lumipat sa South Link City kasama natin. Magagamit natin ang oras na iyon para libutin ang Littleton. Hihihi. Magandang ideya iyan. Maaari tayong magkaroon ng ilang araw para maglibot bago umalis. Lumiwanag ang mga mata ni Sheila. Ang Littleton ay nasa gitna ng isang malawak na grupo ng mga isla. Ang bawat isla ay may kanya-kanyang natatanging tanawin. Hindi palalampasan ni Sheila ang pagkakataong ito na bisitahin ang lahat ng mga isla. Tinapan ni Mina ang kanyang bibig at humajejek. Sige. Maaari akong maging tour guide nyo at isasama kita sa pagbisita sa mga isla na may pinakamagagandang tanawin. Ang mga tanawing iyon ay talagang kamangha-mangha. Hahaha. Maraming salamat. Napahajejek si Severin. Walang anuman. Iniligtas mo ako. Ang pinakamababa ko lang magagawa ay ilibot ka. Bukod pa riyan, parang karangalan ko rin itong gawin. Sagot ni Mina.